Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naku, parang tulog pa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen, amen. Maganda po ba yung gising nating lahat? Amen. Kasi wala tayong sakit, wala tayong COVID, oh. Kaya dapat maganda yung gising natin. Ngayon pa lang umaga, nagsimula na yung blessing ni Lord kasi ginising niya tayo na wala tayong sakit, na all is well in us. Amen. Bago po tayo dumako sa ating awitan, sa ating pananambahan, meron po akong ilang katanungan sa inyo. Una po, sino po dito yung may bit-bit na prayer na prayer request? Ay, wala po. Sino po may bit-bit na prayer request sa atin? Sa mga puso lang natin, tsaka sa isip natin. Lahat po tayo naniniwala po ako na lahat tayo meron po tayong bit-bit na prayer request ngayong umaga. Amen po? Amen. Sino naman po dito yung mga may answered prayers? Amen. Di po ba tayo proud? May mga answered prayers tayo. Ulit po, sino po dito yung may mga answered prayers? Amen na amen. Sino naman po dito yung mga naghihintay po sa ngayon ng sagot ng Diyos sa kanilang mga panalangin? Amen. Alam ko po na meron po sa atin, marami po sa atin na may mga prayers po tayo na hinihintay po natin yung kasagutan. Amen. Gusto ko pong i-share sa inyo yung personal experience ko na tungkol sa prayer request. Halos po lahat sa atin, hindi po lingid sa inyo yung prayer request ko noon. 4 years ago. 4 years ago po, nanalangin po ako ng isang baby. At June 3, 2017, pinrophesy po ni Pastor na ako po ay magkakaroon ng anak. Pinangako po sa akin ng Diyos na magkakaroon ako ng anak. Hindi po naging madali yung journey ng paghihintay ko. Nandyan po na madami pong words of discouragement. Madami po akong narinig na hindi maganda sa aking side. Na kesyo hindi ako magkakaanak kasi masyuba ako, ganun. Mahihirapan na ako, something like that. Hindi po naging madali ang process ng waiting. June 3 po yun. June 3, 2017. And June 2, 2019, nung una ko pong nalaman na buntis ako. That's 2 years. Plus, yung 1 year na nag-wait na kami before palang i-prophesy ni Pastor yun. 3 years in the making yung pangako ng Diyos sa akin. Pero hindi po ako natinag. I waited patiently. Kasi sabi ko, Lord, pangako mo yun eh. Ikaw ang Diyos na hindi tumatalikod sa pangako mo. Na lagi kang totoo sa pangako mo. Kaya ba't ako mangangamba? Pangako mo yun. At ngayon po, 1-year-old na po yung pangako ng Lord sa akin. Amen. Kaka-birthday niya lang po last January. At sobrang saya po ng puso ko. Every day na makikita ko yung anak ko na pinapaalala sa akin ng Lord na yan yung pangako ko sa'yo. Alam ko po sa atin, marami sa atin, madami ng experience na ganun. Hindi man po sa pagbubuntis, pero meron kang pinanalangin sa Diyos na sinasabi mo araw-araw na, pinanalangin ko lang to dati. Pero nakikita ko siya lagi ngayon. Yung mga nagkakotse po, mga nagkabahay po,
kahit ano man yan, na ipinanalangin natin. Parang, di ba po, ang sarap-sarap makita na, uy, prayer ko lang to dati, dito na siya ngayon. Sa harap ko na. Totoo na siya. Amen po. Sabi po sa Isaiah 60 verse 22, bale ito po yung verse na pinanghawakan ko habang naghihintay ako. Ang sabi po doon, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen. Kaya ano man po yung mga prayers natin ngayon, i-claim po natin yun. Hindi man po siya nangyayari pa ngayon. Pero sabi nga ng Lord, when the time is right. Amen. Lagi pong in God's perfect time. Amen po. Kaya ngayong umaga po, ano man po yung nangyayari sa bansa, sa mundo, actually, tatapusin po ito ng Diyos. Hindi po papayag ang Diyos na hindi matapos lahat ng ito. Amen. Kaya ngayong umaga po, isang pamilya nga po tayo na umawit sa ating Diyos. Isang bayan po tayo na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen po. Sama-sama nga po tayong tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God,
There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. We sing glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory
Patuloy kaming sasamba sa iyo, O Diyos. Patuloy namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Patuloy, Lord God, na panghahawakan namin ang mga pangako mo, O Diyos. Umaasa, sandigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Di kayang sukatin, di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang.
kadakilaan mo'y di makapantayan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tunay nga, O Diyos, na ang kadakilaan mo ay hindi mamapantayan ni anuman, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dapat ka sa aming mga pagsamba, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pangako ng walang hanggang pag-ibig, O God. Salamat, Panginoon, sa pangako ng kagalingan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangako ng kasaganaan, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Luwalhati, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Dahil may Diyos kami na laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah, Jesus. Gusto ka namin pasalamatan, Panginoon, ngayong umaga. Gusto ka namin itaas, O Diyos. Gusto ka namin papurihan at sambahin, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa nga po, bigay natin ang pinakamainam na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Dakila ka, Panginoon! Hallelujah! 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Panginoon ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Pinagpalang linggo po sa ating lahat at nawa nga po ay patuloy nating ma-enjoy ang ganitong klase ng kalayaan na tayo po ay nakakapagpuri at nakakasamba sa Diyos. Siguro mainam bago ho tayo dumako sa mga salita ng Diyos, gusto kong batiin lang natin yung ating mga kapatid na malapit sa atin na hindi naman kinakailangan yung bati, no, na magkakada upang palad pa tayo. Batiin lang natin sila ng ganitong sinyas. Alam nyo, ito nauso to noong wala pang COVID eh. Yung Korean ba to? No, yan. Yung katabi natin, no? Batiin lang natin sila ng ganyan, no? Sa lahat ng mga kapatid naming nasa likod, binabati ko po kayo ng ganitong klase ng pagbati, no? Siguro parang kulang pa yan. Batiin natin sila para mayroong intensity ng konti. Yung ganito ho bang pagbati, no? Ho? Pwede ho ba yung mga katabi ho natin? Opo, no ho. Alam po nyo kaya ko po kayo ni-remind ng mga simbolong yan. Kasi wala naman sigurong hindi nakakaalam na ang buwan pong ito ay buwan ng pag-ibig. At magandang sinasamantala yung ganyang panahon, no? Para at least ay ma-express natin o ma-demand natin, no? Kung naghahanap kayo ng love, at least ma-demand natin yan sa mga kapartner natin sa buhay, ma-remind sila na mahalaga sa ating pagkatao yung pag-ibig. Hindi po ba? Siguro mainam basahin po natin ng ilang mga talata sa Biblia na nagpapahayag ng kung gaano hindi lamang napakahalaga, kundi napakadakila talaga ng pag-ibig sa buhay ng tao. Basahin po natin doon po sa unang Korinto, Kapitulo 13. At yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito na may kinalaman sa pag-ibig in general. No? Unang Korinto, Kapitulo 13. Ang mga talata po ay talatang 1 hanggang talatang 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika, sabi ni Apostol Pablo, ng mga tao at ng mga anghel, dadapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, dadapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dadapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapure, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos,
maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya. Dadapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao. Meaning, nung sabi ni Apostol Pablo, nung dumating na siya sa maturity ng kanyang pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukaan. Ngayon nakikilala ko ng bagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakakilala sa akin. Huling talata, dadapot ngayon mananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So kung i-analyze natin yung pagkakasalansan ng mga pahayag na ito ni Apostol Pablo, sa kabuuan ng kanyang tinalakay, makikita natin na ang lahat ng kanyang sinabi ay connected lamang doon sa isang salitang iyon. Ang maturity, ang pag-aasal bata, ang hindi mo maunawa ang mga bagay na nakikita mo ngayon, ang lahat ng iyon, sabi niya, nung talakayin niya, ay connected doon sa isang salitang iyon na pag-ibig. Tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat pong muli sa biyayang ito na ipinagkaloob mo sa amin na kahit sa anumang sitwasyon ng aming buhay, ay binibiyayaan mo kami na magkaroon ng bukas na puso na ikaw ay purihin at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sinasabi namin sa iyo, Panginoon, na hindi kami nagkamali ng Diyos na pinili sa aming mga buhay. Tunay nga pong napakabuti mo, tapat mo sa amin, Panginoon, na kailanman ay hindi ka nagkulang, O Diyos, sa anumang bagay na kami nangangailangan, laging nariyan, Panginoon, ang iyong provision sa aming mga buhay. O Diyos, sino kami para hindi magpuri sa iyo at magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo at ginagawa mo sa aming mga buhay? Isang malaking karangalan ito sa amin na kami po ay narito upang sabihin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga saloobin namin, ang lahat ng kung ano yung meron sa aming puso na gusto naming ipahayag sa iyo. Dito po sa dakong ito ng aming pagbubulay-bulay, O Diyos, dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay matulungan kaming lahat na maunawaan namin ang gusto mong ipahayag, O Diyos, sa amin. At magamit itong kasangkapan upang patuloy na lumago ang aming pananampalataya. Ako na iyong lingkod, sa iyo lamang po ako nananangan, tulungan mo po ako at nawa po habang pinagbubulay-bulayan ito, ay naroon din ang iyong personal na pagpapala sa aking buhay, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong mga salita, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Siguro hindi naman kalabisan na palakpakan natin ng Panginoon, kundi natin magawa na maging maingay sa bibig, kasi may takip ang ating mga bibig, ay gamitin natin yung malaya sa atin para po yan sa iyo, aming Panginoon. Lagi po nating naririnig at nababasa sa mga salita ng Diyos na sinasabi sa atin na magmahalan tayo. Na pag-ibig ang siyang dapat na mamayani sa ating buhay. Subalit, sa kabila po ng mga utos na ito ng Diyos, marami sa atin, sa aminin natin hindi, hirap tayo na isabuhay ito. Ang alin? Yung pagmamahalan, yung pag-ibig. At atin pa nga pong nasasabi sa ating sarili, may mga pagkakataon na mahirap talagang magmahal sa kapwa. Lalo na kung meron pong nagawang masama sa atin. Alam niyo, meron nga akong nagsabi ng ganito, and I quote, ang sabi po niya sa wikang English, I love mankind. Sabi niya, it's people I can't stand. Sabi niya, mahal ko ang sangkatauhan, pero ang mga tao doon, hindi ko kaya. Sa totoo lang, hindi naman po talaga madali ang magmahal ng kapwa.
Lalo na po yung mga taong may ginawa sa ating hindi mabuti. Subalit gayong paman, ay paulit-ulit na iniuutos pa rin sa atin ng Biblia na tayo po'y magmahalan. Sa katunayan, kung mayroong pong higit na ibig ang Diyos na nakikita sa ating buhay, higit doon sa mga binanggit ni Apostol Pablo na kakayahang makapanghula, kakayahang gumawa ng himala, tindi ng laki ng pananampalataya. Ang sabi niya, higit doon, ang pinakamahalaga sa Diyos na gusto niyang nakikita sa atin ay yung pag-ibig. Nais ng Diyos na mamayani sa atin ang pagmamahalan. Kaya nga sa mga utos ng Diyos sa panahon ni Kristo, ay ginawa niyang pangunahin sa lahat ang pag-ibig sa kanyang mga iniutos. Ano po bang sabi ng Biblia sa aking sariling paraphrase version? Sa 2 kautosan lamang nauwi ang buong kautosan ng Diyos, sabi ni Jesus. Ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. At yung pangalawa, ang ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Kaya nga ang inaasahan ng Diyos sa atin ay pag-ibig ang siyang maging priority ng ating buhay. Na kapag gumawa tayo ng isang bagay sa ating kapwa, ang dahilan dapat sa likod nito ay pagmamahal. Napakahalaga po sa paningin at harapan ng Diyos ang pag-ibig. Kaya ibig ng Diyos na sa lahat ng ating gagawin, dapat ang magiging dahilan ng lahat ay pag-ibig. May mga tao po kasi na kaya lamang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay sa dahilang may magiging kapalit ito sa kanila. Ang mga politiko, ganyang kadalasan ang nasa likod ng kanilang mga pagkakawang gawa. Bawat isa sa kanila ay mayroong self-interest na sinusulong. At ayaw po ito ng Diyos. Ayaw po ito ng Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, para sa Kanya, ang tunay na nagmamahal ay tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Yun po ang pag-ibig sa Diyos. Mayroon nga pong nagsabi ng ganito, and I quote, sabi po niya, the moment you learn how to give without expecting anything in return, that's when you understood the true meaning of love. End quote. Sa sandali daw po na matutunan mo na magbigay ng walang inaasahang kapalit, doon mo lang lubos na maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kaya dito masusubok yung dinidemand natin sa ating kapwa na pag-ibig. Na gustong-gusto natin na ibigay sa atin ng ating kapwa pero hindi naman natin maibigay. Yung ganitong klase ng pag-ibig na hinahanap sa atin ng Diyos. Kaya nga mahigpit ang tagubilin sa atin ng Diyos sa Biblia. Na kung gagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, pag-ibig ang siyang gawin nating dahilan. Pag-ibig dapat ang siyang nasa likod ng lahat ng ating ginagawa. Ano pong sabi ng Biblia? Sa mga binasa nating talata, doon po sa verse 3, chapter 13, and if I donate all my goods to feed the poor, sabi niya, and if I give my body in order to boast, but do not have love, I gain nothing. Sipin niyo, sabi ni Apostol Pablo, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga duka, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, pambihira. Imagine nyo kung pagtulong yun, sabi ni Apostol Pablo, kahit pamamatay ka para sa iyong kapwa, kahit pa sakripisyo mo ang iyong buhay para sa iyong kapwa, datapot wala ka namang pag-ibig sa iyong ginawa, ay walang pakikinabangan sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Ang ginamit nga po niya sa English, I gain nothing. Imagine nyo, walang silbi raw yun. Marami ho tayong mga hinahangaang tao, marami ho tayong mga iniidolong tao, na bigay dito, bigay doon, nakikita natin sa Facebook, na talagang manghang-mangha tayo, puring-puri tayo. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang tunay na sukatan ng pag-ibig na pinupuri, ay ang tunay na sukatan ng pagtulong o pagkakawang gawa na pinupuri, ay yung may pag-ibig.
Kaya wag tayong papalakpak o matutuwa, lalo na dyan sa pamamaraan ng ating mga politiko sa kanilang ginagawang pagtulong. Sa panahon ng pangangailangan na talaga namang kung ang akala mo ay akala mo may tunay talagang pagmamalasakit, pero sa totoo lang, karamihan yan ang pinaka-cancer ng lipunan ng ating bansa. Karamihan ng kanilang ginagawang pagtulong, sa totoo lang, sa amin lang siya hindi. Meron kasi silang sariling motibo. Hindi talaga sa pag-ibig nang gagaling ang kanilang mga ginagawa. Kaya tuloy, hindi man sakto, kadalasan huli. Nakatunganga ka na, wala pa yung tulong nila. At may mga pagkakataon, lalo na ngayong ang Facebook ay bukas na bukas sa kahit sinong tao. Abay, nalalagay muna sa Facebook bago makarating ang tulong, kaya marami naghahanap. Promotion muna. No. Ayaw po yan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, imagine mo, bigay nyo na buhay ninyo sa ibang tao, pero pag walang pag-ibig, walang silbihan. So wala palang silbi or value ang ginagawa nating pagtulong kung walang pagmamahal. Pagmamahal pala ang siyang dapat na priority ng ating buhay sa lahat ng ating ginagawa. Bakit ba pag-ibig ang siyang dapat na maging priority ng ating buhay? Bakit ba pag-ibig ang priority sa Diyos? Bakit ba pag-ibig ang pinakadakila at pinakamahalaga sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Una, because according to the Bible, love fulfills the law. Yun ang dahilan, ayon sa Biblia. Ang sabi po ng Matthew chapter 22, verse 36 to 40, nung may nagtatanong kay Jesus, verse 36, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa, sabi ni Jesus, ay katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 40, pansinin ninyo, sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautosan at ang mga propeta. Meaning, wala nang tataas pa sa batas ng pag-ibig. Ito ang pinakamataas na kautusan ng Diyos. Yung pag-ibig. Likas po sa isang Kristiyano, sa ating mga karanasan ng alin, ang maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Yan ang kaagad na pinaghulmahan sa atin ng Diyos. Nung tayo makakilala sa Kanya, kaagad nagkaroon tayo ng obedient heart. Naalala ninyo? Na kapag meron tayong nababasa sa mga salita ng Diyos, ang kaagad na nagiging reaksyon natin sa mga salita ng Diyos ay ang sundin ito. Subalit, along the way sa ating pamumuhay, sa usapin ng pag-ibig, hirap na hirap talaga tayo. Kaya nga, bagamat mahirap pong isabuhay ang mga kautusan at prinsipyo ng mga salita ng Diyos, ay pilit pa rin natin itong isinasagawa. Subalit sa lahat po pala ng mga kautosang ito, sabi ng Biblia, lahat ng mga kautosang yan na pilit nating isinasabuhay, pilit nating isinasagawa, sabi ng Biblia, na isa sa katuparan yan dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Na para bang sinasabi ng Biblia na magiging magaan lang sa atin na sumunod sa lahat ng mga kautosan na yan. Kung meron tayong pagmamahal at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay nakakatupad sa mga kautosan. Kaya pag-ibig pa rin ang dapat na maging dahilan natin sa pagtupad natin sa mga kautosan ng Diyos. Bakit? Because love fulfills the law. Mahihirapan tayo sa totoo lang. Magiging burden sa atin ang mga batas ng Diyos kapag sinusunod natin ang mga batas na yan nang hindi dahil sa pag-ibig. Napansin ninyo? Kung meron tayong ibang dahilan at kung meron tayong ibang motibo, yun ang sinasabi ni Jesus, mahihirapan talaga tayong sundin ang mga kautusan ng Diyos. May mga pagkakataon, magdadalawang isip ka, may mga pagkakataon, magrereklamo ka pa nga, at may mga pagkakataon, magbe-burden ka, at may mga pagkakataon, magkukumpara ka pa ng iyong mga nagagawa sa Diyos, sa iba. Pero kapag ka
ginawa mo ang pagsunod sa mga utosan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, ay titiyakin ko po sa inyo, magaang-magaan. Ang ginagawa mong pagsunod sa mga kautosan ng Diyos, titiyakin ko sa iyo na wala kang hahanapin sa iyong mga kapwa. Katulad ng sinasabi ni Pablo sa kahulugan ng wala kang hahanapin sa iyong kapwa, wala kang idedemand sa iyong kapwa. Kapag ang lahat ng iyong ginagawang pagsunod sa kautosan ng Diyos ay dahil sa iyong pag-ibig. Kaya nga dito po tinitest ni Pablo ang ating relasyon sa Diyos. Sa lahat ng kung anong abilidad meron tayo galing sa Panginoon, sa lahat ng kung anong husay na meron tayong bigay ng Diyos sa ating pamumuhay o sa ating paglilingkod, dito tayo sinusukat ng Diyos sa ating pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Minsan pa nga ho para hindi kayo matulog, ganyan na natin yung katabi natin. Di ba, no? Sa totoo lang, bagamat ito po ay nakopya lang natin, pero magandang paraan na magamit natin ngayon, no? Kasi hindi tayo pwedeng, at least, gaganyan ka lang, oh, sa mga kapatid natin sa likod. Yung dami ho natin, sa totoo lang, hanggang doon na ho tayo sa may tapat ng CR, kasi late sila. Hindi po, biro lang. Biro lang mga kapatid na nasa likod. Salamat po at talagang ginawa nyo yung lahat na magagawa nyo na makarating sa gawain ng Panginoon. Yan po ang unang dahilan. Na kapag pala ang pag-ibig ang pinangibabaw mo sa iyong buhay, natupad mo na ang mga kautusan ng Diyos. Hallelujah. Tindi, no? Yun lang. Kaya pala, isinamarize ng Diyos yung lahat ng mga kautosan ito sa dalawang dakilang kautosan lang. Na gusto niyang maisapuso at maisabuhay ng kanyang mga anak. Ano pong sabi ng John chapter 14 verse 15? Sa Tagalog version, kung ako'y inyong iniibig, pansinin ninyo, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So susunod na lang talaga yung pagsunod mo eh. Pag nagmamahal ka, susunod na lang yung pagsunod mo sa mga kautusan ng Panginoon. The same with our human experiences doon sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kapartner, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Susunod na lang talaga eh. Sa totoo lang, pag nagmamahal ka sa Diyos at nagmamahal ka sa iyong kapwa, susunod na lang talaga yun eh. Magagawa mo yung alam mong dapat mong gawin habang nakikipagrelasyon ka sa iyong minamahal dahil mahal mo siya. Pangalawa pong dahilan kung bakit dapat na maging priority ito sa ating buhay, kung paano naging priority ito sa Diyos. Because according to Bible, love defines us. Sapagkat pag-ibig po ang magpapakilala sa atin. Doon po sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Bakit? Verse 35, sa ganito'y kikilala ng lahat ng mga tao, na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pasinin po ninyo yung pahayag ng salita ng Diyos. Hindi po sinabi dyan na kayo ay nakikilala sa pamamagitan ng mga Christian t-shirt. Hindi rin sinabi rito na kayo makikilala sa pamamagitan ng kwintas na krus para kayo makilala ng Kristiyano or fish decal doon sa inyong mga kotse na nakadikit. Hindi po dyan. Bagkos ang sinasabi po dito ay makikilala ang tunay na sa Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ro po pala ang siyang nagpapatunay sa isang Kristiyano na siya ay sa Diyos. Kaya nga sabi po ng 1 John chapter 4 verse 7 and 8, mga minamahal, mga ibigan tayo. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Isipin nyo, no? Ang Diyos ay pag-ibig. O ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at ang hindi umiibig, imagine nyo yung kabaliktaran, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Alam niyo kung gagamit tayo ng lohika para makita natin yung halaga ng Diyos at yung pag-ibig. Kaya dito lilitaw po na hindi mo pwedeng alisin ang Diyos sa isang lugar. Hindi mo pwedeng alisin. Kung paano hindi mo rin pwedeng alisin yung pag-ibig sa isang lugar. Bakit? Kasi pag inalis mo ang Diyos, aalisin mo pag-ibig. Sapagkat ang sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mahalaga sa isang lugar na para mamayani ang pag-ibig o para ma-experience ang love, kailangan kumilala ng Diyos. Kailangan kumilala ng Diyos. Isa po sa study isa sa pinakamalungkot na uri ng tao sa mga bansa at isa din naman sa mga pinakamasayang tao sa mga bansa. Isa lang hindi yung siya lang. Ang isa po na bansa na pag tinignan mo parang laging galit, parang laging seryoso. Alam nyo anong bansa yung bansang Hapon? Hindi sila palangiti. Ang isa naman po isa sa mga pinakamasayang bansa na kinikilala naman sa mundo, mga Pilipino. Tayo daw kasi talaga napakapalangiti. Kaya maraming ibang bansa na aakit sa atin Sa totoo lang, Ay, pag napunta ng ating bansa, ayaw na umalis Kasi tuwang-tuwa sila daw sa attitude ng Pinoy. Isang ka namang nakakita. Imagine naman din yun. Panahon ng COVID, di ba, Saka nakakita ng ang Pilipino talaga, masayakin di ba, Kaya niyang i-take na light ang lahat ng bagay Kasi masaya siya. Pag walang ganito, sipin mo makakakita ka. May nakasaklob na nakikita, ako'y matatawa ka talaga sa Pilipino, napaka mapaparaan Husay talaga ng mga Pinoy. Nung isang araw nakakita ako ng posting kasi naghihigpit ang LTO Matatawa ka talaga sa Pilipino yung pag-i-implement ng helmet Nakakita ba naman ako sa Facebook, magkaangkas na naka-helmet yung driver, naka-helmet din yung angkas. Kaya lang yung helmet ng angkas, napaka maparaan, matatawa ka talaga Alam niyo sirang rice cooker. Sinaklob niya. Naka-right pin. May kumuha nga ng picture kaya na-post sa Facebook Sipin niyo nagagawa niyang light yung mga, kasi bakit? Masaya. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, kahit mali yung sumilang na klase ng pananampalataya sa ating bansa, alam naman natin yan, given na yan. Pero dahil Diyos yung pinapakilala, yung Diyos ng Biblia, bagamat mali yung nagpapakilala, nalikha sa atin ito Napansin niyo? Dahil may Diyos na naipakilala sa ating bansa, kahit mali yung nagpakilala, nakinilala natin yung Diyos ng Biblia, napansin niyo? Nagiging magaan ang lahat. Bakit? Kasi kung saan naroon ng Diyos, may pag-ibig. Yun Kaya nagiging masaya tayo. Nagiging palangiti tayo, nagiging light ang mga bagay sa atin. Yun ang sabi ng Biblia. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 16. At ating nakikilala at ating sinasampalatayanan ng alin? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ang tindi Kaya dito lilitaw, marami sa mga sukatan natin ng pagiging malapit sa Diyos, marami sa mga nagiging sukatan natin ng pagiging mature ng isang Kristiyano, binubura ng pag-ibig. Hindi pala yun ang sukatan. Ang sukatan pala talaga ay pag-ibig. Kaya ang tunay at totoong marka o pagkakakilanlan ng isang Kristiyano ay pag-ibig. That is the true mark of a Christian. Love. Pag-ibig po. Kaya walang ibang inaasam o inaasam-asam ng Diyos kundi ang mahubog sa ating buhay ang pag-ibig. Bakit? Dahil pag-ibig ang siya magpapatunay na tayo po ay sa Diyos. Kahuli-huli ang dahilan po, ayon sa Biblia, kung bakit priority sa Diyos ang pag-ibig at kung bakit dapat ding maging priority sa ating buhay. Because according to the Bible, love conquers everything. Alam po ba niyo lahat dinadaig ng pag-ibig? Lahat. Sabi nung binasa natin, kung habang binabasa natin, ninamnam niyo yung pahayag na Apostol Paulo. Lahat. Nadadaig po ng pag-ibig ang lahat.
Kapag nangibabaw na ang pagmamahal, nagiging madali ang mahirap gawin. Amen? Sa totoo lang, nagiging madali ang mahirap gawin. Sabi nga po ng mga salita ng Diyos, ang lahat ay nababata. Ang lahat ay natitiis dahil sa pag-ibig. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Nasaan po ang nagsasabing sila'y may pag-ibig? Napansin niyo, sabi ni Apostol Pablo, kung gaano kalakas ang pag-ibig, kung ano nagagawa ng pag-ibig. Dinadaig nito ang lahat. Kung tutuusin, pag-ibig lang talaga ang gamot. Pakinggan niyo po ito. Kung tutuusin, pag-ibig lang talaga ang gamot sa lahat ng away, sa lahat ng sigalot. Walang hindi pagkakaintindihan sa mga nagmamahalan. Amen? Kayang takpan ng pag-ibig ang lahat ng pagkukulang. Kaya kung pag-ibig lang ang mamamayani sa isang lugar, makakasiguro po ako. Basahin niyo po ito. Pagka pag-ibig ang namayani sa isang lugar, wala nang pinakamagandang lugar na iyong mapupuntahan kundi ang lugar na puno ng pag-ibig. Amen? Wala na. Yan ako yung pinakamagandang lugar na mapupuntahan natin. Isang lugar na ang namamayani ay pag-ibig. Sigurado po ako na ang lugar na yon, yung lugar na yan na puno ng pag-ibig, payapa, masaya, at maunlad dahil sa pag-ibig. Kaya tama yung sinasabi nung awit eh. Na lagi akong nire-remind pagka ako pinag-uusapan ng labang alin. Pag-ibig lang talaga ang susi ng lahat. Sa iglesia, sa komunidad, sa pamilya, pag-ibig lang talaga ang susi ng lahat. Walang hindi nagagawa ang pag-ibig. Kaya ng pag-ibig na magtiis at maghintay. Ang pag-ibig ay hindi naghahanap, bagkos ito ay nagbibigay. Nagagawa nito na magtimpi at magpaubaya dahil ang pag-ibig ay marunong umunawa. Kaya ng pag-ibig na magpatawad kahit pa ang pinakamabigat na kasalanan. Walang away na hindi mapagbabati ng pagmamahal. Kaya tama yung awit. Pag-ibig lang talaga ang susi ng lahat. Nagawa ng Diyos, be reminded, nagawa ng Diyos na tayo ay patawarin at ibilang na isa sa kanyang mga anak dahil sa pag-ibig. So sino po tayo para magkait ng pagmamahal sa ating kapwa? Bilang pagwawakas, gusto ko lang hong magtanong ng ilang mga bagay sa ating lahat. Magagawa nga ba ng tao ang magmahal ng katulad ng pagmamahal ng Diyos? Kaya ng tao na umibig at magmahal sa kapwa? Ang sagot po, opo. Magagawa po. Kaya po. Magagawa po natin ito. Bakit? Dahil sa Diyos na nasa atin. Na Diyos ng pag-ibig. Na pinanggagalingan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, sabi ng Biblia, ang kinaroroonan ng Diyos ay kinaroroonan ng pag-ibig. Mahirap magmahal ng totoo kung wala si Kristo. Yun ang katotohanan. Pero kapag ka si Jesus ay nasa buhay ng isang tao, kakayanin niya na magmahal. Yun ang totoo. Kaya nga ang kailangan ng mundo, ang Diyos. Kaya nga ang kailangan ng paligid, si Kristo. Kaya nga ang kailangan ng komunidad, si Jesus. Kaya nga ang kailangan ng iglesia na dapat na laging namamayani, ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang siyang namayani sa buhay ng bawat tao, ako po'y nakakatiyak na magmamanifest ang love. Naturally. Bakit? Kasi yung nasa loob ng kanyang buhay ay Diyos ng pag-ibig. Lalabas at lalabas sa kanya yung pagmamahal. Dahil may Panginoon siya na nasa loob niya na lumalabas sa kanyang buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa biyaya ng iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan sa araw na ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, na sa bawat area ng aming buhay, mahirap man ito, Panginoon, sa realidad o Diyos. Pero sa espiritualidad, kakayanin namin ito, Panginoon, dahil sa Diyos natutulong sa amin. Nawa, Panginoon, maging kasangkapan kaming lahat dito na
paglingkod yung pag-ibig na ito na inaasahan mo sa amin sa bawat isa, doon sa kahulugan na binabanggit ng iyong mga salita. Na kaya namin magtiis, kaya naming magpatawad, kaya naming umunawa, kaya namin, O Diyos, na magbigay, mag-give up, dahil lamang sa pagmamahal namin sa iyo at sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, ito po yung siyang mapairal namin sa aming kapulungan, sa aming tahanan, sa aming komunidad. Kami na yung mga anak. Nawa, magawa naming maturuan ng aming sarili na ito po ang siyang pinakapuso ng aming buhay bilang anak mo, yung umibig at magmahal. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na dahil sa laki ng iyong pag-ibig sa buong sanlibutan, yung pinakamahirap ay ginawa mo, ibinigay mo sa amin ng iyong anak upang kami, Panginoon, na hindi kaibig-ibig, isang araw ay magkaroon ng isang magandang buhay na lilikha sa amin upang kami maging kaibig-ibig. Salamat po sa biyayang iyan, Panginoon. At hayaan mo pong ito ang ma-enjoy namin sa aming buhay, yung pag-ibig na ito, Panginoon, na naging sagana sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan at nawa po, O Diyos, sa tulong ng iyong Espiritu, ay maisabuhay namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.